Mga kapatid, ang humiliya po ngayong araw ng Sabado pong ito ay hango po sa babasahin kong ito. Lucas, Kapitulo 20, versikulo 27 hanggang 40. Katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila, "Guro, isinulat ni Moses para sa atin ang ganitong batas. Kung mamamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito'y maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biyuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila iisang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya." Sumagot si Jesus, "Sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y nakabilang sa mga muling binuhay." Maging si Moses ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y binuhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, "Guro, maganda ang sagot ninyo." At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.